Kaya ang among Pangulo, ang among rock is Jesus Christ. Masayo magud i-claim ni bisag kinsa na si Pedro mo'y una nilang pastor, si Pedro mo'y una nilang papa, si Pedro mo'y una nilang bishop, pagkasayo ng kunon. Pagkasayo ng kunon nga si Presidente Duterte akong igaagaw, ang pangutana, mapamatudan ba na nga si Presidente Duterte igaagaw ni Pastor Serrano? But I can claim. Pwede kumuangkon na si Presidente Duterte akong sud nga higala. Pwede. Apan ang pangutana, nailan ba ka Pastor Serrano ni Presidente Duterte? That's another thing. Huh? Okay. So, ingon din sa imong kwan, nga nag-angkon sila nga si Pedro mo ang unang papa sa Roma. Go ahead. Halain nyo na. Huwag yun may magkikilog kay kanang mga tao, nga mga disipulos, mga tao ra na. Kaya ang among foundation is the rock, and the rock is Jesus Christ. But, atong sundan ang ilang argument. Una, wala gibabasa sa Biblia na si Pedro nag-ingon na siya mo'y papa sa Roma. Never. Kay gani, nag-ingon si Jesus, ayaw tuguting, adunay tao nga mag-atawag ka ninyong Father. Kay usa lang ang Father na tuwa sa langit. Wala. Basahan, palihog ang Biblia. Si Lucas mamagini ang biblical na historian. Basahan niya ang Book of Acts and Book of Luke. Kung nabay teksto, nga si Pedro mo'y papa sa Roma. Wala. Karon, mangutana ta ni Apostol Pedro. Apostol Pedro, namay kay sinulat, unang Pedro, ikodahang Pedro. Nabay mong gisulat niya, nga ikaw mo'y papa sa Roma. Wala, mangyud. Pagka-imposible nga siya mo'y unang papa sa Roma, unang papa sa simbahan, atungan lang ayop, di mo malain. Nga nag-angkon nga siya mo'y unang papa sa simbahan sa Catholic. Nga ang sinulat niya sa unang Pedro, ikaw daw Pedro, wala gyud maghiskot. Wala gyud maghiskot. Okay? Wala. So, sunod mga kaigsunan. Pagka-imposible nga may mo siyang unang papa sa simbahan sa Catholic, nga sa tanang lugar papa, si Pedro Ray minyo. Basahan ninyo ang tanang mga papa saksi dingli. Wala gyud minyo. Nga naman, kaya ang ilang doktrina mao nga ang mangulo sa simbahan hasa mga kaparehan dili magminyo. Doctrine of celibacy. Nangano man si Pedro, minyo man kini. Pastor minyo, bagod, basahan niyo Mateo 18:14. Si Pedro dunay ugangan, mga kaigsunan. Nagano ugangan, minyo na mga kaigsunan. So, minyo si Pedro. Tingaling mo yun ta, ay primero pamanggod na. Mo na nga, bisag minyo, gimo lang siya nga mo'y first nga papa sa Roma. Unya, saksi dingli, pila kalibo ka mga tuig. Wa magyulaing nagminyo. Si Pedro ragyod. Sunod. Si Pedro, sumala sa buhat 10:28, dili gusto nga adunay magluhod sa iyang atubangan. Ako malikot. Pagluhod ni Cornelius, kang Pedro, mingos Pedro, ayaw ka pa, tindog. Tindog. Ang Diyos lang mo ay atong simbahon, ayaw ako. Ang pangutana, ngano man nga kining saksisor kunuhan ni Pedro, mudawat man og pagluhod. Muhalok, muluhod,
pa. Ha? Sunod, wa ko kabasa ni Pedro nga giyayungan sa mga miyembro sa simbahan kay giparid. Wala oy. Nibakta si Pedro. Ug nalo kini karon nga yayung-yayungan man. Wa pud ko kabasa nga ang biste ni Pedro lahi kaysa biste sa uban. Wala. Wala. Walay regala mga kaigsunan. Wala. Ordinaryo nga sapot ang gigamit ni Pedro, mga kaigsunan. Okay? Sunod. Si Pedro wala mag-angkon nga siya infallible. Kada bang di ba masayo? Og ang doktrina ni nga simbahan, once mo lingkod ka sa imong lingkuranan, og ang imong gisulti, simbahanon nga katuyuan, nan ang imong gisulti walay sayo. Infallible ex cathedra. Basta function. Gawas og tuwa ka sa imong kusina, pwede ka masayop tingali o sa imong gilamas, pwede ka. Pero once mo himo kag function sa imong katungdanan, ang doktrina niini nga simbahan ang maong naglingkod sa pinakataas nga lingkuranan sa pangatungdanan is infallible ex cathedra. However, si Pedro is not infallible ex cathedra. Basahan ninyo ang Galacia 2:7-12. Ang Galacia 2:7-12, Kapitulo 2, versikulo 7 payon sa 12. Gibadlong ni Apostol Pablo si Pedro, kay si Pedro adunay double standard sa iyang ministry. Mukaong ganin siya sa mga hintil nga mga na Kristohanon, mukaong siya way po panghunaw. Apan mukaong ganin siya sa mga Kristohanon nga mga Hudyo manghunaw. Musagol si Pedro sa mga Kristohanon nga hintil, musagol. Pag dunay mga Kristohanon nga Hudyo, mulakaw siya. Gibadlong kini. Now, ang pangutana, kini nga gibuhat ni Pedro, is this not ex cathedra? This is ex cathedra. Iyan ang katungdanan sa simbahan. Therefore, si Pedro siyang function sa simbahan, wala mag-angkon na siya infallible. Kadang dili masayo. In contrast, ni ining nag-angkon nga siya mo'y unang pangulo sa ilang simbahan, adunay doktrina nga ang ilang leader dili masayo. Ha? Sunod, daghang kog mga ikaamot kanimo higala nga nangutana. Wa bagid mo matingala nga sa nagsunod-sunod nga mga papa sa Roma, nagsunod-sunod. Pila na kalibuwa ko kay balo. Ibutan nato, i-apel nato si Pedro Padanglit, apel si Pedro Padanglit, ha? Granting without accepting, na si Pedro. Hudiyo, ha? Hinumdumin ninyo nga si Pedro Hudiyo. Nga naman, nga after kunuhay ni Pedro, wa na magi-Hudiyo nga nahimong papa sa Roma. Pagka-imposible. Nga unang papa Hudiyo, dahil nagsunod-sunod, Italiano, Romanon. For so many years, mga kaigsunan, mga Romanon ang nagdala diha. Bago lang kini, igsoon, nga dunay German, dunay Polish, o karong bago, taga Latin America. Bago lang kini. Apan nganong nga magyo'y Hudiyo nga nakasunod sa leadership, bisagusan na lang unta after kang Pedro. Igsoon, mo ni ang imong pamalandungon. Kanang ingon din nga ako ihatag kanimo ang Yahweh sa ginara sa mga langit. Murag si Pedro mo'y magbuot kisya malangit kisya dili. Higalay nung dumihin. Nga ang Yahweh sa ginara sa mga langit, mao ang maayong balita. O ang maayong balita, mao ang balita nga si Kristo nagpakamatay alang kanato. That is the good news. Nganong nahimo maning Yahweh sa ginarian, paminawan ninyo. John 3:16.
For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have eternal life. Kano sa kuno kita makabato ng kinabuhi? Kung atong dawaton si Jesus. Ang mayong balita mo iyaw ini, kung mudawat ang tao kang Jesus ngayon manlulas, abli ang ginawa sa mga langit. Kung dili mudawat ang tao kang Jesus ngayon manlulas, sirado ang ginawa sa mga langit. That is the key, mga kaigsunan. Dili kaya nga ito i-picture ng speedrobe, murag janitor sa eskwela, nga arang daghan nagyawi dire. No, mga kaigsunan. Sunod, tanaw na. Dili lamang speedrobe mo'y dako din ini nga bahin. Nga naman, kaya sunod na gingon, and who shall thou bind on earth is bound in heaven. And who shall thou unbind on earth is unbound in heaven. Imong makita, nga gigamit din dili na singular, thou. Nga kung sa English, igsoon, ang you na singular na plural. O kinigingon, kinsa ang inyong badbaran sa yuta, pagabadbaran sa langit. Kinsa inyong bugkuson sa yuta, pagabugkuson sa langit. Dili si Pedro mo igatagan lang ni ini, apan ang tanan niyang tinunan gatagan ini. This is all about church discipline. Duaon ang tao, tambagan, og dili mo to, magdalang laing tao, tambagan, og dili mo to, danos katilingban. Ang mo decide, ang katilingban. Mo na nga itong gimo. Ang church mo dunay final authority kung hulugon ba o dili ang maong tao. So mga kaigsunan, akong tapusong kining nga pangutana. Masayon ang kuno ni bisag kinsa nga si Pedro mo yung unang pangulo sa ilang simbahan, pagkasayon. But the hardest point there is how to support your claim. Huh? To claim is one, but to justify your claim is another thing. Ang ako lang higala mo ni, usa lang ang akong hangyo. Kung imong giangkon nga si Pedro mo'y unang papa sa Roma, please, present sa Bible text. Ayaw kong basahe sa mga libro sa inyong simbahan. Ha? Ayaw. Ayaw kong basahin ninyo sa inyong mga antik na mga sinulat sa inyong simbahan. Nga naman, that is subjective. Ha? Pabor-pabor na. Nga naman, inyo man ang sinulat. Pero dinita sa neutral. Dirita sa Biblia. Kaya nahibalo ko, nga kada nga simbahan, hilabihang kadaghang karaan nga sinulat. Nga nag-ingon, na si Pedro mong unang papa sa Roma. Dahil daghang sinulat nila. Apan dili ni padaghanay sa sinulat. No. Kay bisan pa og unsa kadaghan kay kamuray nagsulat ni ana. That is subjective. Pabor-pabor na. Kay kamuray man nagsulat. Diritas Biblia. Kamo nga nag-angkon nga siya mo ang pangulo sa inyong simbahan, hatagi kog usa ka tekstos Biblia nga si Pedro nag-ingon nga siya mo ang unang pangulo sa Catholic Church. Hatagi ko. Kanarang gingon niya, Pedro, ibabaw nining bato upon this rock. And I will give you the key. Maura dayo na. O kami po di mo angkon nga siya po mo na. Amo po. Di ta magdaog. O ang katapusan nga ako ingon kaninyo, never in the Bible nga naghisgot na si Pedro nakaadto sa Roma. Never. Ang inyo rang sinulat mo yung nagingon nga nakaadto si Pedro sa
Roma. Mao nang inyong gitawag tradisyon. Ngano man nga si Lucas, mo man ay atong biblical historian sa Book of Acts, ngano nga man gyud niya gisulat nga si Pedro nakaadto sa Roma. Ngano nga si Peter sa iyang sinulat, unang Pedro, ikunang Pedro, wa man pud mag-ingon nga siya nakaadto sa Roma. Tradisyon lang nga nakaadto. Karon nailubong ni Pedro. O ang tradisyon na gingon, nga nakaplagan ang iyang lubong kung asa, dahil gidala sa ina ni Constantino, si Helena, o gunya gibutang dito, o karon nasa Basilika. What a question na. Makang Pedro man nagbukog o dili, that is immaterial. That's immaterial. Number one, di nato ma-prove na siya because it cannot be proven by DNA. So may DNA na, ikapamatod nga si Pedro na. Wala. Apag tugutan na to, nga kada iya ng bukog, mga kaigsunan. So what? So what? Di ba na contradictions pagtulunan mga kaigsunan? Ha? Nga nagingon nga ang tao nga matarong dito sa langit, nga nuna pa may bukog. Pagkadakong contradiction igsoon. Kini na si ba nagingon nga ang matarong langit. Munang sige tag-ampok kang Pedro. At tanawan ninyo usang contradiction. Pagkadakong estatwa black granite. Estatwa diha pagsulod nimo sa Basilika igsoon sa Vatican. Dako nga estatwa. Pila ba yang kadako? Naglingkod si Pedro. Itom nga bato. Sulid na nga bato. Muna nga ang tiil ni Pedro igsoon arang sinawa. Kay kutom sa musulod dito halo. Sa tiil ni Pedro halo. Ay mo halok-halok karos COVID ha. Ang akong dakong pangutana, wag yun na ninyo mahunaw-unay. Ngatuan naman dahil langit si Pedro, mabitaw na mo, sampit na ta. San Pedro, tabangi kami. Nya wag yun na masantop si nguno nga niya pa ang bukog. Granting nga kana authentic na bukog ni Pedro. Okay, tugutan na to. Muna na ang bukog ni Pedro. Nung sa manihitabo, nga niya ang bukog to dito si Pedro sa taas. How come? Nga sa adas pagkabanaw, naging si Manala Iskel, bukog ikas bukog, tabunan o gunod o panit. Uguni ang mabanhaw, nanganong neraman ng bukog igsoon. Daghag contradiction. Daghag contradiction. Ang imong pangpangutana mao, na duha na lang ko ng sugo, di na lang ko naisgutan, kaya ako naman naisgutan. Ang ako lang mao, nag-uul ikaw nga nangutana, kaya bisag usaw ni mong explain, di man siya maminaw, di mo tuo. Ayaw na. Ayaw na. I-adaptar kining sinultian. Sa tao nga dili mo tuo, wala ebidensya nga makapatuo kaniya. Apa sa tao nga mo tuo, wala magkinalang ebidensya. Sagday na siya, kumuna niya. Ayaw na ikasakit. Kaya laylay, kinahanglan na atay kagawasan mga kaigsoon. Daghang panigpangutana, at nagpapalay para sa mga Hudiyo. Ako na nang natubag. Muadto na lang ta sa uban nga pangutana, mga kaigsunan. Okay. Na pangutana, murag katapusan na yun kay niya usa ka pangutana nga sa sunod ko na lang niha, katong nangutana nga nagbulag sa bana, dahil ang bana nga dil Adventista, nagbinyog lain, dahil siya po partner po, nakig-live-in, dahil nakigbulag, dayon pagpakigbulag karon wa nagyo siya tao nga iyang gikaipon ang iyang pangutana kini ang paghinulsol igo na ba o magparibaptize pa wa na koy panahon mo tubag na iresobra ko lang sunod kaya ako ning hataga ng usa ka pangutana usa ka tinuod nga sitwasyon ako ning shortcut mga dili Adventista taga Pilipinas. Diri sa Pilipinas, ang babae milakaw niadto sa usa ka langyaw nga lugar.
nakigbulag si Ambana. May katarungan, kay Ambana, Mangulata, etc. Okay. Ang lalaki usab diri sa Pilipinas, minyupod, kinasal. Dayon, nakigbulag. Kining bana nga nakigbulag sa asawa diri sa Pilipinas, o kining asawa nga nakigbulag bana diri sa Pilipinas, miadto sa usa ka dapit, nagtrabaho, o gunya, kining binulagan nga bana o binulagan nga asawa, nagkakita, nag-ipon, nanganak, napulo na katuig ilang pag-ipon. Karon nakakaplag og kamatuoran. Tininuod ang ilang pagsabot sa kamatuoran. Ang imong pangutana higala mao. Unsaon man nato ni mabautismohan ba sila? Okay. Wa ko kahibalo diha sa dapit diin kamo karon nagpuyo sa langyaw. Di na ako nga lang nasod kaya di ko gusto nga ma-identify kamo. Wa ko kahibalo kung unsay procedure diha sa Seventh-day Adventist Church. Kung mobautismo ba sila, niining nag-ipon nga dili kasado o dili makasal tungod kay balik sa Pilipinas, kasado man sila. Wa ko kahibalo. Nganong di mo yung unang konsulta kung pwede ba sila bautismuhan ni anak nga nasod? Kaya kung pwede, pabautismuhin. Kung dili, natay sulbad. Nga naman, sa tibok Pilipinas, duha lang kanasod ang walay divorce. One is Vatican City. Ang Vatican City, walay divorce. Two, ang Philippines. Ang Philippines, walay divorce. Munang walay problema sa ubang mga nasod, sama na yan ang imong kahimtang. Nga naman, mag-file na silang divorce dahil magpakasal, makasal sila legally. Nga naman, divorce naman sila. Diri sa ato, may tayo divorce. Usara yun na paagi. Maligal sila pagkasal kung ipaagi nato og annulment. Magpaanul ang lalaki, magpaanul ang babae. Now, remember, ang gasto na yun, dili mo minus og 200 paingon sa 300,000 pesos. Unya, naapa mo sa lang ngayon nga dapit, ang hearing sa annulment diri sa Pilipinas, maglisod mo. Maglisod mo. Mao nga kini nga problema sa mga Pilipino nga dili Adventista, nga nag-ipon nga dili illegal nga asawag bana o dili pwede makasal kay may legal impediment. Gisumbong na ni sa atong division ngadto sa General Conference. Og nagingon ng General Conference, pagsabot na lang mo diha kamong tulo ka union, kay dili ni nato madala sa session sa General Conference, kay sa tanang nasod sa kalibutan, kamo raman ang walay divorce. Ang ubang nasod na may divorce. So pwede man sila magpakasal o gumanlag kasal, pwede man mabautismuhan. Tugay na mo nga hisgot sa Southern Asia Pacific Division. Layog sa katarungan. To shorten the story, niabot kami sa punto, ang tulo ka union Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ang tulo ka union sa tubangan sa division officers, nagkasabot kami nga ang solusyon ingunini. Kung walay kasal, ang maong nakakaplag sa kamaturan nga dili mga Adventista, walay background sa pag-Adventista, ang atong church mutabang sa pagpakasal. Apan, kung dili pwede sila makasal, tungod tingali kay ang usa babae ug lalaki, may kamenyoon sa miaging nga mga panahon. Dili sila pwede makasal. Or kaha, silang duha, sama na iningi mong kahimtang karon. Silang duha plus minyo. Dahil nagbulag, dahil ang mga binulagan, nagkita, unya nag-ipon ng anak, napulo ng katuig. Ang ako mao,
kung di diha mabautismuhan na ng nasod tungod sa mong kaimtang, papauli si Dres Pilipinas, kana atay local policy nga among ikauyunan sa tulo ka union na kung adunay mga legal nga problema nga dili pwede sila makasal o ang lalaki dili walay background, wala mag-agi pagka-adventista kaniadto o kaha ang babae dili usab adventista kaniadto, sila pwede mabautismuhan without the benefit of kasal. Kayo sa man nato na. Ato na nang ipalutaw-lutaw diha. Huwag man tayo mahimo. Huwag tayo mahimo. Kung imo nang pafailon og annulment, ang babae mo gasto, ang lalaki mo gasto, ang hearing, kapila hearing nga, di man na pwede nga, di ka mo tambong sa hearing, naamang yun ka sa hearing. Di na magsilbi. So, ang akong hangyo kaninyo mao, ikonsulta sa diha na nga nasod. Iplastar ang problema. Kung mabautismo ang pastor diha, well and good. Kung dili, pabakasyonan na si Dres Pilipinas. O Dres Pilipinas. Natay lokal nga provision tungod kay tibuok kalibutan, Vatican lang o ang Pilipinas walay divorce. Mohinungdan nga ang solusyon na tungod kay dunay mga legal nga babag na dili pwede sila magpakasal, then mabautismohan sila without the benefit sa kasamento Diyos. Ang Ginoo ray magpaigo nato niya ng tanan. Higala akong gikasubo. Napay daghang mga pangutana, padiwa na ko'y panahon. Pailubi lang ninyo. Sa sunod nga panahon, akto ng pag-iiskutan. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gamhanan, may mga pangutana nga igihatag sa imong mga anak. May insakto man o dili ang among mga tubag. Ipasantop ang balang espiritu nga mo'y muhatag og final decision sa mga pangutana o Diyos. Naay pangutana nga usay na kami nabutang sa alang-alang. Ang amo ng gamiton mo ang among gitawag common sense o practicality. Nga basta makauyon sa among kabubuton, wala kini makadaot sa imong mga prinsipyo. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pag-ampo. Sa sunod nga higayon, aduna sa laing mga pangutana nga among paghisgutan. Kining tanan among pagawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo kaninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.